Hello everyone, we are in Shenandoah River State Park. Okay, gazing stream to our left. Okay, pakita ko sa inyo ganda ng view. Look at the view. Oh wow, look at the river. Yes, very nice. This is the Shenandoah State Park. It's nice. Dito kami sa deck, sa overlooking. May trail pala ra dyan. Okay, ayan. Mountain. Oh, masarap dyan magkayak. Ito yung river. Look at the river. Ganda-ganda naman. Look at the sky. Walang masyadong tao dito kasi malayo dito eh. It's about almost 2 hours driving from our place, but it's worth it. Yeah, probably. It's a river. Oh, look at this. Ilan-ilang tao. We're gonna check the campsite. Baka pwede kaming camping dito. Baka maganda rito, so why not? Ang ganda ng lugar niya. Yan. Okay. Dito kami nakapark. Yan. That's a good thing. Dahil pwede kami pumasok to any park ng free because I have the annual pass. Kaya okay lang. Okay. Okay, tingnan natin kung ano yung meron dito sa park na ito. But so far, maganda yung lugar. But I don't think if I can handle the restroom. It's a public restroom. Kaya medyo hindi ako agree. Although we have portable, toilet. But still. Oh, look at that. Okay. Ito yung river. This is the river. Mahulog tayo dito, lagot. Dito sa river. Dito sa river. This is the river. May nagpe-fishing. Pa ilan-ilang tao. So, okay naman siya. Ayan o, mababaw lang siya. Low tide. Pwede tayo during the day lang. We cannot eat. So, ayan sila. Okay. Okay. O sige, Lika. Lakad tayo doon sa kabila. Okay, come on. Let's go. Tingin kami ng ibang place. Chine-check lang namin yung area if we can, if we can stay. Medyo hindi maganda. Maganda sana kasi parang wilderness. But I know what the thing is. Hindi ko ma-handle yung public restroom nila. Kasi yung mga ibang private, this is a state park. Medyo maganda doon. Sana ma-improve nila since people are paying. Anyway.
Okay. Maganda lang yung campground nila. Malaki. So, Kaya lang, eto. dala ka ng tubig. Oo. It's a primitive. Primitive. This is a state park. Merong oh. Oh. Okay. Ito, maluwag. Maganda, layo-layo, may privacy, but hindi masyado. Hindi ako impressed sa public restroom nila, not like in sa mga private campground. Malinis sila, maayos eh. Siyempre pag magka-camping tayo, kailangan kompleto tayo. Ito yung restroom niya, which is very old. I don't know why hindi nila i-improve yan para maraming magpunta. So yan yung mga, bago kami mag-camping, check muna yung location, yung area, kung type ko. So it's a no-no. Hindi ako matutulog dito. Okay, check natin yung ibang part ng state park. Okay, this is the picnic ground. Ayan. There you go. Ito yung kanilang parking. Ganda sana, laki ng ground eh. Maano siya, kaya lang napaka-importante ng restaurant talaga. Restroom ka ng ganyan, forget it. Hoy. Very nice. Ganda yung ano niya. Luwag-luwag sana, ganda-ganda sana. Wala namang pag-asa yung mga ganda yung view nila doon sa tuktok. Ako mic, but it's okay. Pinapakita ko lang naman sa inyo yung itsura ng ano na to, state park na ito, which is I like it. Kaya okay, recommended naman. Kaya lang kung magka-camping ka, it's not good because of the restroom nga, yung mag-shower ka, yung, probably pwede rin kung magdadala ka ng sarili mo, kasi primitive dito, wala silang electric at saka water, but may water siya for everybody, at saka sana pwede ka rin mag-fishing, but the thing is yung river, yung nakita namin, low tide naman siya, maganda siya, but I don't know kung may mga fish na, meron naman siguro, but we're not sure kung it's a good place to fish. So anyway, dito lang kami, paikot-ikot sa lugar na ito. Marami siyang mapuntahan kasi ito, dikit-dikit dito meron yung state park, meron regional park. So, dun sa taas, doon yung skyline, doon kami nagka-camping usually, pero with the cabin, kasi ito yung place na hindi ka pwedeng mag-tent kasi nakakatakot, lalo na pag winter, yung may mga ano dito, bear. But anyway, yun lang muna. So, iikot pa tayo sa mga places around here. Okay? So, stay tuned. Ang takaw ni Tabao, look at me. Oh my goodness, mahilig kumain ng junk food. Okay, we're going to check the other side, the Shenandoah Regional Park. This is the Shenandoah State Park, and then we'll see the other side. Medyo malapit yun sa amin. Medyo babalik na kami, so uwi yun. On the way pa uwi. So, doon namin titingnan kung tatry din namin yun. Silipin namin.
Nag-ano lang kami ngayon. Drive lang. Parang daytime drive lang kami. We're not staying kasi Sunday ngayon. So, we have to work tomorrow. So, syempre, hindi tayo pwede mag-activities at this time. Okay? Alright. Visit natin yung Shenandoah, yung isa. Okay guys, on the way tayo ngayon sa cavern, Skyline Cavern. Pero, insert ko dito yung picture ng yung time na naandito kami with my baby. During the time na andito pa siya. Pakita ko lang sa inyo yung mga picture namin during that time. Kasi hindi kami pumasok dito sa cavern because we've been there. Like I said, dinala na kami dyan before. So, may entrance din yan. So, nakita naman namin during na yung andito pa yung anak ko. So hope you like it. Okay, so punta na kami. On the way kami, maganda yung environment dito. Pero, syempre, it's medyo sabi itong place na to. Kaya medyo very sad din ang itsura. Okay guys, we're here at Skyline Cavern, the Enchanted Dragon Mirror Maze. Dito lang nakatira yung parent ni Noah close to this place, and this is the first time nung nag-visit kami sa place nila. Dinala nila kami dito. It's very, syempre, memorable sa amin tong place na to because my daughter was, you know, was still here. Kaya I am so it's kind of overwhelming, but you know, what can I say? Itong cavern na ito, maganda to. It's a cave. Maganda yan eh. Pag pinasok mo sa loob, ayan siya. Andyan yung entrance niya. Wait. That's the entrance. So, actually, diyan kami pumasok. Maganda yan eh. Ito yung kanyang map sa loob ng cave. Yan ang may entrance. May yan eh, may trail yan underground. So, parang talagang cavern yan. So, maganda yung cave na yan. So, dito kami. Ang trail is about 5 mile round, begin under more. Yeah, half mile siya sa loob. So, meaning malaki siya talaga. Anyway, yeah, dito kami pinasyal ng parent ni Noah the first time we visit their place. So, lungkot, but ito talaga dito kami pinasyal. I remember my daughter before, she was very happy because we are all, you know, hanging out with Noah's parents, but you know, it's very short. Ano lang, what can I do? Teka, darin ko siya dito sa favorite place niya, the miniature trail. Andito kasi si Long Neck, si Littlefoot, yung kanyang favorite na dinosaurs. So, pakita ko sa inyo yan. Ayan siya, oh. Yan yung kanyang favorite na dinosaurs actually. So, lumaki siya ng lahat ng dinosaur. She knows. She remember all the names. That one, it's a Littlefoot. She used to watch the mga dinosaurs. She remember all the names. Yung mga Triceratops, yung mga T-Rex. Yan. Anyway, andito lang kami to visit the place. Just to remember her. Just to, you know,
para mag-get over namin itong mga dinadala namin. We have to go back to the place. So okay, so that's it for now. Pinakita ko lang sa inyo yung mga dating places na napuntahan namin. She was very excited na daling kami sa place ni Noah, but you know, napaka-iksi naman ng panahon, so na-stop na lahat. Pag wala na talaga yung tao, wala na. Okay, anyway, punta muna tayo dito. Pagpahingahin ko muna yung husband ko kasi sleepy daw siya, kaya hayaan ko muna siyang magpahinga. Ayaw niya naman ako mag-drive kasi pababa na dito kasi pauwi na kami, umakyat kami ngayon, pababa na, so hindi rin siya komportable. Sabi ko sige matulog ka at ako'y iikot-ikot muna rito. Tingnan natin kung ano yung meron dito. Oh my god, may train pala rito. Meron siyang trail, ay ano kaya ito? So okay, so wala siyang daan. Tingnan natin, may train siya dito, may rail para sa train. But I don't know kung meron talagang train pa. Meron kasi may rail siya, ang haba all the way do. So hindi ko sure kung nag-i-exist ito, kung ginagamit nila ito. So anyway, like I said, ito yung malulungkot naming babalikan dahil used to be na we are very happy. You have to pay. Ito sa mga bata, pwede siyang sakyan, iikot ka nila siguro dito, yan, pero ganun lang. Naku, pwede kaya akong magdaan dito. Ay, hindi siya umandar, so okay lang. Anyway, like I said, ito yung pinagdalahan niya dito para magpakita lang nila yung place nila dito. Kasi ang ganda ng place nila, very peaceful, very quiet. But sa mga city person like us, it's not for us. For us it's okay just to, ito yung ano niya, siguro mga bata sumasakay dito, iikot mo lang, but maka-close siya. So anyway, ay naku, mahirap talaga bumalik sa mga ganitong situation kasi you feel like you're still going back to you're still going back to zero. Nakakalungkot naman, pero ganun talaga, malulungkot ka talaga sa buhay na binigay sa amin. Napaka-sad, you know, I don't know what to say, but talagang malungkot, nakalungkot. So ito ang lugar nila, Noah. I don't know how far yung place nila dito, but I remember it's not that far. Para bang ilang miles lang, andito na sila, not even 10 minutes I think, andito na sila. Kaya alam nyo, I wish Noah is like yung katulad natin, para yung ating what do you call this, kaya magkaiba tayo ng kultura, kaya hindi natin siya masisi. Iba ang pananaw nila sa buhay nila, hindi katulad nating, syempre tayo nagkakaintindihan, so probably sila din, maybe sa kanila yun ang tama sa kanila, but for me, for us is different. But what can we do, right? Ganun talaga, wala tayong magawa. Yun talaga ang buhay na ibinigay sa amin.
Kaya lang it's so sad kasi like I said, naintindihan niya sana yung anong klase ang ating kultura. Alam nyo, mas masarap ako, tinrain ko yung anak ko maging flexible, maintindihan niya everything. But syempre hindi naman tayo para-pareho, magkakaiba naman tayo. So I wish na ma-continue rin namin yung aming dating relationship, but syempre wala tayong magawa kasi iba nga sila, ganun sila kami wala kaming magagawa. Kahit nung magkasama na sila ng anak ko, I always, you know, always giving them a space kasi I know dito iba. Minsan nakakasama ng loob, but what can we do, right? Ganun talaga sila ayaw nila yung pag pinili na nila yung buhay na para sa kanila, ayaw na nilang mag-intrude ka sa mga ganun. Kaya maswerte yung mga may anak na mga partner nila maiintindihan yung situation. At saka kahit na pinalaki ko yung anak ko na maging respectful siya sa both side, hindi pa rin niya yun, although she tried, but like I said, syempre pag may kasama ka na, i-respect mo rin yung paniniwala nila. Hindi pareho yung paniniwala natin, kaya wala akong magawa, diba? Kaya I will respect kung ano lang yung pwede, kung ano lang yung maiintindihan nila. Ganun lang talaga. Mahirap maging magulang, but yun tayo. Kailangan nating maging mapagpasensya, habaan ang pangunawa, dahil lalo na sa anak ko, kasi ang anak ko talagang napaka niyang tao, napaka responsible, pero ayun talaga nalulungkot ako. Gusto kong maging gusto kong makontinue yung samahan namin, but iba nga, hindi lang naman ako yung ganito. Ang dami kong nakakausap na mga taga rito. Nakakalungkot din kasi sila actually mas malaki pa yung ini-experience nila compare sa akin. Pero like I told you, I will respect my daughter whatever happened. Kung ano yung gusto niya, I will sacrifice. Ganun talaga. So just waiting kung kailan din. Actually I was like hoping that someday na makapag-move forward din siya. Naawa ako dun sa bata dahil I understand his feeling, I understand what he been through. It's not easy. Alam ko yun. Ako rin ang maging magulang na may anak na katulad ng Noah. I'm pretty sure I don't know what to do too. Ang hirap din. We don't know how to help our kid, but nakita ko naman yung parent niya talagang walang magawa. Gusto niyang maging quiet yung buhay niya. Gusto niyang maging yung siya lang muna, makapag-isa siya. Kaya kahit gusto namin siyang i-comfort or sana man lang siya ang mang-comfort, but hindi nga ganun. Lahat ng mga nakilala kong
ganitong situation sa amin. Actually, yung mga partner ng anak nila, they're trying to yung mag-distance sa kanila kasi I don't know how they feel. So probably ako rin, katulad ko rin sila na maybe yun din naman ang ginawa ko actually sa family ko naman. Hindi sa, you know, I try to stay away din sa family ko kasi ayoko muna yung maraming question. Ayoko muna yung marami silang kung ano-ano. So probably is the same. Kaya I understand naman yan. Alam ko naman na siguro ganun din ang pakiramdam ng bata. So intayin na lang namin till, you know, mag-move forward na rin siya na sana my wish is makontinue niya ang normal niyang buhay like before. Kasi bata pa siya, mayroon pa siyang chance to fix his life, although I know it's a trauma, it's not easy, it's I don't know kasi magkaiba naman kami ng situation. Ako talagang sakit na sakit, kaming mga magulang talagang forever na ito, pero ang asawa hopefully dumating din yung time siguro pag nakahanap na siya ng para sa kanya talaga, probably machi-change din yung view niya sa buhay. So that's what I'm hoping for, para hindi na lang kami magkaroon ng mga distance sa isa't isa. But anyway, kahit ganun pa man, kahit alam kong gusto niya ng what do you call this, space, once in a while I'll text him to make sure he's okay. That's it. Cancer ako o hindi, I'm fine. Basta ang importante naalala ko siya. Kung minsan nga lang I have to be careful syempre, kasi ayoko namang magalit siya sa amin yung bata, dahil alam nga namin na hindi na madali yung ini-experience niya rin. But anyway, I'm still hoping for the best.